Kinabahan nga po ako. Kinabahan kayo? Bakit? Kasi po, wala na pong SPU and keepers. Wala na pong magmi-maintain ng peace and order sa loob ng maximum. At bilang babae po, mahirap po sa akin mag-maintain ng ganun. Bakit po kayo narilip naman? Dahil nga po sa Pagkatakas niya. Opo. And then mga after 3 days po, I think it's July 22 or 20 po, sumunod naman po yung riot. Aliwala na yung katungkulan niyo doon. Parang ganun po. Kasi po si Ma'am Angie po yung nagpaalis ng SPU and keepers po sa mga dormitories. Matanong ko si Madam Hari. Ma'am Hari, ano kayo dito? Nababanggit lagi kayo. Ano po ang naging katungkulan nyo nung mga panahong 'yon? Good morning po, Your Honor. Morning. Ako po yung kasalukuyang OIC Camp Commander nung mga panahon po na yan. Kayo po ay dati na o bago lang? Bago lang po akong napunta sa assignment na Simula po kailan? simula po nung April 12. Una po muna naging Commander of the Guards po ako noong March 23, 2023. That's my first time po na babae po ang naging camp commander ng maximum. Kaya niyo yung ganong trabaho, hindi ko minamaliit ang kababaihan at maraming mga kababaihan na talagang magaling, competent at minsan mas magaling pa sa ilang mga dating kalalakihang namumuno. Pero kaya niyo po yun. Sino po Medyo nagtalaga sa mahirap. inyo? Sino po ang nagtalaga sa inyo? Si Superintendent Aro po ang nakapirma po sa order ko. Hindi po si Jail Inspector Angelina Bautista? Katabi nyo ngayon? Hindi po, Ha? Your Honor. Kasi ang pinalitan nyo si Inspector Lucio Guevara, tama? Yes, Your Honor. Pinalitan nyo siya at di umano nung nangyari ito walang duty keepers. Yes, sir. Yes, Your Honor. Bakit? Opo. Di ba ikaw ang nag-a-assign ng duty keepers? Ang Commander of the Guards po. Kasi noong time pong umupo po ako bilang Commander of the Guards, OIC po, ay inalis po ang SPU and yun pong keepers. SPU po yung Security Patrol Unit po. Yan po, sila po yung umiikot sa maximum 24/7 po. And yung pong mga keepers, sila po yung mga guards na nag-maintain po ng peace and order sa loob po ng brigada po. Kailan po inalis yung mga yon? Nung nag-assume po ako as OIC po ng maximum, Kailan po yon? April 12 po, Your Honor. So, hindi nyo sinabi na bakit inalis? Kung ibabalik, mas makakatulong sa iyong panunungkulan? Kinabahan nga po ako. Kinabahan kayo? Bakit? Kasi po, wala na pong SPU and keepers. Wala na pong magmi-maintain ng peace and order sa loob ng maximum. At bilang babae po, mahirap po sa akin mag-maintain ng ganun. So, kinakausap ko po lagi yung Commander of the Guards. Ako po kayo ang Commander of the Guards. Nung March, Kinakabahan kayo sa personal yung seguridad. no, yung pong seguridad ng Preso. maximum po. Dahil wala na nga pong
SPU, wala na rin pong keepers. Paano po yung peace and order doon na ko-compromise po, Your Honor? Kaya kinakausap ko po yung aking Commander of the Guard, si Madarcos po, Inspector Madarcos, na galing Palawan, na palagi mag-inspeksyon ng maximum at i-request din po na kay Ma'am Angie, nung time na yon, siya po yung aming NBP Chief Superintendent, na ibalik po yung keepers and SPU. Kinakabahan kayo kasi baka may mangyari. Opo. May nangyari ba ho? Nung sa, na nagpatibay ng inyong pangangamba? Wala naman po, pero may nangyari po nung eto po yung kay Kataroha. Then, after July 17, na-relieve po akong OIC. Bakit po kayo na-relieve naman? Dahil nga po sa Pagkatakas niya. Opo. And then, mga after 3 days po, I think it's July 22 or 20 po, sumunod naman po yung riot. July 20, nag-riot. Opo. Hindi ko po matandaan kung July 20 po. Pero siguro po mga after 3 days po akong na-relieve. Ito po ba yung riot na involve yung, kung tama yung pangalan na alala ko sa ulat, yung Peter ko? Peter ko, Hindi, Melvin? hindi po. Iba po. Iba yun? Opo. So, noong na-relieve kayo, saan kayo napunta? Una po, sa escorting. And then after 5 days, at present po, nandito po ako ngayon sa BISEC. Ano po ba yung BISEC? Bureau, Basic, Bucor Security, and Escort Command po. So, mas maaluan yung trabaho nyo? Yes po, ma'am. Yes, sir, Your Honor. Nakalagay po dito sa inyong sinumpaang salaysay, nung panahon nyo, wala nga talagang duty keepers responsible for securing the entire prison facility. No security patrol unit to conduct regular searching operations, roving patrol, inspections, to maintain peace and order as part of security measures. That the approach in managing PDLs in the maximum security compound was due to the leniency of Jail Inspector Angelina Bautista in her capacity as acting superintendent. So, yung po ba dahil do sa mga bagong pulisiya ni Ma'am Bautista na sinasabi nyo? Kasi binanggit nyo rin dito na yung authority and influence of Jail Inspector Angelina Bautista were absolute and exceedingly dominant during making her time, that during that time making the camp commander, kayo ngayon, irrelevant. Yes, Your Honor. Ano ibig sabihin nun? Baliwala na yung katungkulan niya doon. Parang ganun po. Kasi po si Ma'am Angie po yung nagpaalis ng SPU and keepers po sa mga dormitories. Tatanong ko si Ma'am Angie, you're still under oath kahit na-relieve na kayo ron. Bakit po ba napunta doon sa sitwasyon na pinaalis na yung SPU po. SPU, Security Patrol Unit nung panahong yun? Kaya luluwag nga no, magdudulot nga ng sitwasyon na mag-iisip. Siguro, Michael, nakapon na ka ba nung sa panahong yon na medyo lumuwag-luwag nga? Nabawasan yung bantay, nag-isip ka na, ay, pwede na tumakas dito. Maalwan-alwan na rito, nababawasan na. Meron ka ba na, nung nabuburyong ka na? Opo, maluwag po nung after pasok po nun nila, maluwag po. Wala akong email, wala akong SPU. Kaya sabi mo, siguro inisip mo, ay kaya ko ng takasan ito. Lumuwag na, ganun ba? Hindi po. Hindi, pero ano yung ibig sabihin ng maluwag? Wala akong babantay na mga doon sa loob. Wala akong email. Sa loob ng, Sa maximum po, wala akong email. hanggang ngayon? Hindi ko lang po alam. Ba't siya ka ba nakalagay ngayon? Sa RDC po.
Okay. So noon, ilang linggo yon na walang keeper? Mga 2,000 na po muna keeper nun eh. So meron ka ba, di ba, tinanong kita nung huling hearing kung nag-usap-usap kayo na pupuga kayo, sabi mo may mga naririnig ka rin nag-uusap-usap, mahiwaga. Yung ba kaya ang dahilan, kaya nag-isip yung iba na madaling tumakas, wala na keeper? Hindi po. Hindi. Pero pinanindigan mo ba yung sinabi mo noon na may mga nag-usap-usap ding iba na kaya natin tumakas dito? Na nag-usap-usap kayo, may narinig ka, yung iba hindi nakabalik, yung iba... Opo, meron po. Meron po ko na mga kwento na mahiwaga na po yung maximum. Yung iba, na mahiwaga. opo. Oh, mahiwaga na yung maximum. Opo, yung iba lang po nakakakas. Kaya hindi na lang po nakakabalik. Meron mga nakatakas, di na nakabalik. Opo. Paano mo nasabi nakatakas? Baka naman Ano lang po eh, kinukumbaraw po eh. Minapakay na lang po eh. pinapatay na sa labas o sa Opo. septic tank. Kalabas, ano po alam kung kalabas. Ay, yung o septic kalabas. tank, narinig mo yon? Hindi pa po. Hindi. Alam mo naman yung septic tank, ano yon? Poso Opo. Negro. Opo. Alam mo kung saan yung septic tank doon? Hindi mo. Hindi mo alam kung saan yung septic tank. So, nakarinig ka ng sitwasyon na may mga nakatakas na hindi na nakabalik. Opo. Ayun.